Good morning, it's 5:04 at kasama niyo po ang Panahon TV ngayong Thursday morning. At this point, natin na po nga alamin ang lagay ng ating panahon. Magiging maulan nga ba? Umiiral pa rin ba itong tinatawag natin na Northeast Monsoon na trough ng low pressure area? Para bigyang kasagutan ng ating mga tanong ngayong umaga, atin po makakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Good morning, Mr. Pura. Good morning sa iyo, Harriet. Good morning din sa inyong mga viewers. Alright, Mr. Pura, ngayong holiday season, ang dominant weather system po sa bansa, ang Northeast Monsoon. At ito ay nagbibigay sa atin ng malamig na panahon. And having said that, ano po ba yung top 5 lowest temperatures na ating naitala kahapon? Sa ngayon, Harry, nakapagtala tayo ng mga mabababang temperatura dito sa area ng Basco. Yan po ay nasa norte. Umabot po tayo ng 17.8 degrees Celsius dyan. Dito po sa Tuguegarao, sa area po ng Cagayan, meron tayong naitalang 19.5 degrees Celsius. Samantalang sa Baguio naman ay hindi ganong kababaan ang ating naitala. Umabot po tayo lamang ng 15.6 degrees Celsius dyan. Dyan po sa Tagaytay ay nakapagtala naman tayo ng 21 degrees Celsius. Dito naman sa Malaybalay, sa Mindanao area ay meron tayong naitalang 19.0 degrees Celsius dahil malamig talaga ang panahon dyan sa area na yan. At inaasahan natin na tuloy-tuloy pa ang pagbugso ng ating amihan at makakaasa pa tayo ng malalamig na temperatura sa mga susunod na araw at lalong-lalo na sa mga susunod na buwan. Alright mga kababayan, antabayanan po natin ang mga mas mabababang temperatura at ang mas malamig na panahon dahil nga po sa January at February ang peak season nitong amihan, so there's more to come. At Mr. Pura, kasabay nga po ng pag-iral ng Northeast Monsoon ay ang pag-ihip din po ng malalakas na hangin sa ating mga karagatan. Patuloy ba itong magdudulot ng pagtataas ng gale warning at alin po ba mga baybayin yung saklaw nitong nasabing babala? Yes, Harry, dahil nga sa pagbugso ng ating Northeast Monsoon ay meron tayong mga alon na dala nga niyang pagbugso ng ating Northeast Monsoon. Sa ngayon, nakataas pa rin ang ating gale warning dito po sa baybaying dagat ng kabuuan ng Northern Luzon. Hanggang dito rin po yan sa baybaying dagat ng silangang bahagi ng Central Luzon. Maabot din po yan dito po sa mga baybaying dagat ng silangang bahagi naman ng Southern Luzon. Kaya po ang ating mga kababayan dyan sa mga nabanggit kong lugar ay inaabisuhan po natin na mag-ingat. Lalong-lalo na po yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag muna pumalaot or mag-ingat po sa malalaking mga alon na dala po ng ating pagbugso ng ating amihan. Makakaasa po tayo ng alon na umaabot po sa 3.4 hanggang 5 meters dyan po sa mga baybaying dagat na aking nabanggit. Alright, Mr. Pura, sa ibang usapan naman, puntahan po natin yung isa pang weather system na nakaka-apekto sa ating bansa at ito nga po yung trough ng low pressure area. Anong mga lugar po ba ang makararanas ng maulang panahon dahil nga po sa nasabing weather system at inaasahan ba nating papasok itong LPA na ito sa ating bansa at maging isang ganap na bagyo? Actually, ang trough ng low pressure area natin ay extension lamang yan, ang isang low pressure area. Yung ating low pressure area ay medyo malayo naman. Dito po yan sa ating bansa or malayo yan dito sa area ng Mindanao at hindi natin naasahan na papasok po yan. Sa ngayon, wala na po yan or medyo lumihis na po ng direksyon yung ating trough or medyo hindi na po nakaka-apekto dyan sa area ng Mindanao. Makakaasa po tayo ng improvement dyan po ng weather sa area po ng Mindanao. Alright, magandang balita po yan ha. Ito nga pong trough ng low pressure area, humina na po yan. So asahan po natin na mag-i-improve na nga po ang lagay ng ating panahon. Dyan po yan sa rehiyon ng Mindanao. At Mr. Pura, in a few days time, matatapos na nga po itong buwan ng Disyembre at matatapos na rin ang 2013. Ngayon ba safe na bang ideklara na wala ng bagyo na papasok sa ating bansa till the end of the year? Base sa ating mga computer models, Harry, doon sa ating long-range forecast, ay wala pa naman tayong nakikitang any significant na posibleng maging bagyo or posibleng mag-develop into a tropical cyclone dito po sa loob ng ating Philippine Air Responsibility at maging sa labas. At sa nakikita natin na habang papalapit nga ang bagong taon ay lumiliit or napakaliit na ng tsansa na magkaroon pa tayo ng bagyo. Subalit may mga nakikita tayong maliliit na sirkulasyon. Hindi naman natin ito inaasahan na maging bagyo or maging ganap na isang bagyo sa mga darating na araw pa. Alright, magandang balita po yan ha. Ipanalangin po natin na nawa wala nang ma-develop na isang sama ng panahon sa loob at labas ng ating bansa nang sa gayon maging masaya ang pagsalubong natin sa bagong taon. At Mr. Pura, napag-uusapan po itong pagdiriwang natin ng New Year, no? Maglalabas pa tayo ng special weather forecast for New Year. At anong panahon po ba ang maaasahan natin more or less? Yes, Harry, magkakaroon tayo ng special weather forecast nga dahil dyan sa araw ng bagong taon na special na araw po yan para sa ating lahat. Sa ngayon, naasahan natin na magpapatuloy ang pagbugso po ng ating amihan. At dito rin po sa area naman ng
silangang bahagi ng ating bansa ay makakaranas naman tayo ng tinatawag nating easterly, so mas matataas po ang tsansa ng mga localized thunderstorms dyan. Subalit in general, fair weather naman po ang ating inaasahan, at subalit nga, base doon sa ating mga nakaraang pagtatalakay dito po sa Panahon TV, yun nga pong usok ay maaaring makapagtulong sa production ng mga rain clouds. Subalit mga light rains lamang naman ang inaasahan natin yan. Pagkatapos po ng bagong taon, inaasahan natin na may chances po tayo ng mga light rains, lalong-lalo na pagkatapos po ng ating bagong taon at pagkatapos po natin magpaputok. Alright mga kababayan, hinay-hinay lang po sa paggamit ng paputok dahil ayon nga po kay Mr. Pura, itong mga usok na makukuha mula sa mga paputok ay nakaka-contribute po yan sa pag-form po natin ng rain clouds. Kung kaya mag-ingay na lang po tayo at wag na lamang po tayong gumamit ng paputok. O di ba hindi na nga po tayo uulanin, hindi tayo makakalanghap ng masasamang usok, at higit sa lahat, magiging ligtas ang pagsalubong natin sa bagong taon. Lastly, Mr. Pura, ano nga asahang lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, at pakilahad naman po sa amin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa. Sa ngayon, nananatili pa rin yung ating tinatawag na northeast monsoon or hanging amihan. Nagpapatuloy po yung makaapekto po sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa northern Luzon. Dahil po dyan, ang Ilocos, Cordillera at Cagayan region ay magiging maulap po tayo, at minsan ay may mararanasan tayong mahinang pag-ulan. At dito po sa atin sa Metro Manila at ang malaking bahagi o natitirang bahagi ng ating bansa, maaliwalas naman ang ating inaasahang panahon, maliban lang kung meron tayong mga localized or afternoon or evening rain showers at thunderstorms, at usually naman po hindi nagtatagal yan. Dito po sa atin sa area ng eastern section po ng ating bansa ay humina rin yung ating tinatawag na easterlies, at hindi rin tayo na makakaasa or magkakaasa tayo ng mga gradual improvement na ng weather diyan po sa silangang bahagi ng ating bansa. Subalit since nasa silangang bahagi po yan at nakatapat nga po sa dagat, yung easterlies ay mas malakas ang chance or mas mataas ang chance ng mga localized thunderstorms diyan po sa area. Alright, maraming salamat Mr. Pura. Bilang panghuli na lamang po, bili na lang po reminders para sa ating mga kababayan, especially dun po sa mga makararanas ng maulang panahon ngayong araw na ito. Yes, Harry, para nga sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga apektuhan ng ating amihan, magdala po tayo ng kahit anumang pananggalang sa lamig upang makaiwas po tayo sa sakit, at inaasahan natin na magtutuloy-tuloy po yung ating pagbugso ng amihan hanggang sa pagpasok po ng 2014. Alright, maraming salamat po Mr. Pura, at mga kababayan, atin nga pong nalaman ang aasang lagay ng panahon ngayong araw na ito, kasama nga po si Pag-asa weather forecaster Alvin Pura. Alamin naman po natin ngayon kung anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise 6:19 AM, sunset po natin 5:34 PM. Moonrise po natin 11:58 PM, ang ating moonset ay 12:08 AM, may illumination po yan na 56%. At para naman sa ating tidal predictions along Manila Bay natin sa atin ng Namria, ang ating high tide 2:42 AM, may taas po yan na 0.56 meter, low tide po natin is 9:50 AM, may taas po yan na 0.11 meter. At mga kababayan, sa ating pagbabalik, sisilipin po natin kung magiging maganda nga pang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Hatid po yan sa atin ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Huwag po kayong aalis, babalik pa po ang Panahon TV.